Welcome to my channel, Emilita Papa. Do you still remember yung aking unang papaya na kinuhaanan ko ng hinog na papaya? Ito yung papaya na tanim ng ibon. So ito yung pangalawang papaya na tanim ng ibon. So ngayong araw nito masama ang panahon, may bagyo at may hanging malakas na darating dito sa Cayman Islands. So I'm so worried about my papaya na baka sila ay matumba or ma-damage yung mga bunga. Sayang naman kasi di ba ang lalaki, ibang variety ng papaya to ito yung mahahabang papaya. So natatakot ako na baka siya ay pag dumating yung bagyo, siya ay masayang. Actually malakas na nga yung hangin ngayon, so sana wag. Kita nyo yung hangin, yung baha, yung tubig. Yan ay sa tabing dagat. Awa naman ng Diyos, dito sa aming lugar ay hindi naman naging ganyan kalakas yung dating ng hangin. Medyo malayo kami doon sa mga ganyang sitwasyon. At ayan na nga. Isa lang naman yung nalaglag. So ayan, nalaglag yung isang papaya. So, sayang dapat ito ay hindi pa pwedeng kainin kasi mura pa. So, ang gagawin natin ay panoorin nyo. Gagawin natin siyang atsara. Hindi pa ako marunong gumawa ng atsara kaya titignan ko kung kaya kong gumawa ng atsara. At tara, susubukan ko kung kakayanin natin ang paggawa ng atsara. Let's go! Nabiyak na natin at nabalatan. Maliit siya pero parang yellowish na yung kanyang kulay. Iwain pa natin. So habang nagigiwa tayo or naggagadgad ng papaya, nagawa na ako ng ating syrup. Ito yung asukal at suka na may konting tubig. Ito na nga sa ating mister ang naggagadgad. So ito ay frozen na carrots yung ating ilalagay. Buti na lang meron tayong naka-stock na frozen carrots. At yan ay siya nating ilalagay sa ating syrup na pinalapot ko muna siya bago ko inilagay yung ating carrots. At ito naman ay yung ating frozen na pepper. Orange bell pepper to Frozen din siya. Konti lang nga At least meron tayong pepper. And then, maglalagay ako ng sibuyas, luya, at bawang. Ayan ang ating ilalagay sa ating pinakulo na syrup. Pagsamasamahin natin ang lahat ng mga ingredients, kailangan daw kasi ay pakuluin siya or pakuluan para ang ating atsara ay wag mapanis. Or mas tumagal pa siya ng kahit na 1 taon daw, tatagal daw yan pagka pinakuluan mo yung ibang ingredients. So ayan, pipigain na natin yung ating papaya natapos na siyang gadgarin. So nilagyan siya ng asin. So ito na, kumukulo na yung ating syrup. At pipigain natin yung yung papaya, piniga yung papaya pagkatapos na lamasan ng asin. Kailangan pigain para siya ay matanggal yung katas at yung katas na yun ay mapait. So hindi na natin siya babanlawan. Automatic na pagkatapos pigain, atin na siyang parang lalamasin yung aalisin yung pagkakadikit-dikit, bubuhaghagin natin siya para paglalagay ng ating syrup ay buhaghag na siya, hiwa-hiwalay na. At syempre, nakaprepare na rin yung ating bote na paglalagyan ng ating ginawang atsara. Ito ay in-sterilize ko itong bote na to para iwas panis pa rin yun, para hindi mapapanis at tumagal yung ating ginawang atsara. Akalain ba naman na makakagawa ako nitong atsara na ito, diba? Yan, pinagtatalunan pa namin yan. Kasi sabi ni asawa, wala daw, hindi raw nilalagyan ng pasas. Alam ko nilalagyan niya ng pasas
Kaya ayan, nilagyan ko siya ng pasas. At okay na yung ating syrup. Ibubuhos na doon sa ating papaya na piniga. Ayan, mix lang. Mix hanggang sa magka-mix ng mabuti ang lahat ng ingredients. Bago natin siya ilagay sa ating in-sterilize na bote. So, ayan, sterilize yan. Talagang pinakuluan ko yan. Ayan. So, ilalagay na natin siya para diretsong palamig na yan pagka yan ating nailagay. So, nagpaplano na tayo na kung ano ang ating isasawsaw dyan sa atsara na yan. Masarap daw ay pritong tilapia, pritong bangus, or pritong ano pa ba? Malamang gagawa tayo ng lechon. Meron akong nakababad dyan na liempo na pang lechon. Tingnan natin kung anong magiging lasa. Tingnan natin kung match ba. Yan. So, thank you so much for watching and see you all tomorrow. Bye!